إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحيات فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. كذلك في الآية سورة النساء في القرآن الكريم الآية 86. عباد الله يا إخوان المسلمين والمسلمات يا أيها الذين آمنوا mga kapwa ko alipin ng Allah, mga kapwa ko na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong itinangi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa reliyong ipinalagana ng lahat ng mga nabi mula kay Adam alayhi salam hanggang sa huling nabi, ang ating pinakamamahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming ummah ang lumitaw sa mundong ibabaw. Daang-daang libong bayan, nasyon, lahi, tribo ang nagsilitaw sa mundong ibabaw mula pa sa panahon ng Nabi Muhammad, ng Nabi Adam alayhi salam hanggang sa ating panahon. Ngunit sa dami ng ummah na dumating, bawat leader nila, bawat nabi, kung saan man sila ipinadala na bayan o lahi, ay nangarap sila na purihin ang kanilang komunidad. Mula pa sa panahon ni Adam alayhi salam, Ibrahim, Noah, Lut, Idris, Saleh, Isa ibn Maryam, lahat, Musa, lahat ay nangarap na sila ay papurihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati ang kanilang ummah o ang kanilang mga followers o tagasunod. Ngunit wala, di isa man sa kanila ang pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang salita sa banal na Quran ang nais ng mga nabi na marinig sa Allah ng panahon nang sila ay subuin ng Allah kung sa anong bayan sila subuin. Ang salita na pinangarap nila ay yung salitang ibinaba ng Allah sa huling ummah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling ummah na inangat ng Allah ay ang kuntum khairal ummah. Ito yung salitang pinangarap ng lahat ng mga nabi na sila ay purihin ng Allah. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling ummah? At ang tinutukoy naway mapabilang tayo ay ang ummah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, tayo raw, nawa, tubig, kabagan tayo raw
ang pinakamainam na tao na pinalitaw ng ala dito sa ibabaw ng mundo. Ito'y naalala ko to at nababasa sa banal na Quran at naririnig ko sa mga alim natin, sa mga ustad natin, ang talatang ito. Pinipigilan ko palagi ang aking mga mata na huwag tumulo ang aking mga luha. Bakit? Sapagkat nahihiya ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi ko tinatanong sa aking sarili na sana'y ganun din kayo. Karapat-dapat ba ako sa papuring iyan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ng Allah na ang ummah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga followers ay ang mga taong pinalitaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na ano? Pinakamainam na nilalang na tao sa ibabaw ng mundo. Kaya nakikikilabutan. Takot na takot ako na sana ganun din ang damdamin ninyo, mga minamahal kong mga kapatid. Na sana sa tuwing maalala nyo na tayo ay pinuri ng Allah na pinakamainam na ummah, pinakamainam na nilalang, ay magsumikap tayo na maipakita natin na karapat-dapat nga tayo sa papuring ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ang salita na papuri na hinaman ng lahat ng mga nabi. Ngunit masakit ang kami. Iilan lamang ang mga karapat-dapat sa papuring ito. Bakit? Sa napakasimpleng kautusan ng Allah, ay tila hirap na hirap tayo, mga kapatid. Paano ba kaya yung mga mabibigat na kautusan ng Allah? Isang ayat ang aking nirecite sa inyo at ating ililiwat sa abot ng aking makakaya sa pinakamalapit nating maunawaan. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? O mga Muslim, kapag kayo ay binati ng pagbati ng salam, ay ibalik ninyo ng mas mainam na pagbati. Kung hindi naman, ay kapantay nito. At tunay na tayo ay inaakaw. Tayo ay binabantayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Accountable tayong lahat. So ito ang nais kong ipaalala sa inyo. Una sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa inyo mga kapatid. Dahil marami na sa atin ang nakakalimot kung gaano kahalaga ang ating batiang ito. Maraming Muslim ang ala nila, ito ay pangkaraniwan lamang na batian. Maging ang mga hindi Muslim, ang akala nila yung batian natin ay para lamang pangkaraniwan lamang na kanilang ginagawa na katulad ng good morning, good afternoon, hello, hi. Kakaiba ito, mga minamahal kong mga kapatid. Alam nyo ba na ang ating batian ng salam, ang pagbati natin ng assalamualaikum, kung gaano ito kabanal, nang likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam na ating pinanggalingan at bigay siya ng buhay, isa sa kauna-unahang salita na lumabas sa kanyang bibig. Nung likhain siya, nakita niya ang maraming mga anghel at ang sabi sa kanya ng Allah, batiin mo yung mga anghel. So kauna-unahan lumabas sa bibig ni Adam alayhi salam ay ang pagbati ng assalamu alaikum. Yan ang origin ng ating batian. At sabi ng Allah sa kanya, kay Adam, yan ang magiging pagbati ng iyong mga magiging binhi na magpapatuloy ng pagkilala sa akin. Can you imagine? Yung daw ang ating batian, yung mga kikilala magpapatuloy kay Allah. Kaya eksklusibo ito
tungbating ito para lamang sa mga magpapatuloy na kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, mga minamahal kong mga kapatid, meron tayong 6 na tungkulin sa ating kapatid na Muslim. 6 yan. Alam nyo ba, yung sa 6, ang kauna-unahan ay ang pagbati ninyo sa inyong kapatid ng salam. Ito, malaki ng porsyento sa mga Muslim ang nakakalimot na sa bagay na ito. Eh lalo yung pangalawa, iilan na lang ang nakakaalam nito. Yung pangalawang tungkulin, karagdagang kaalaman. Napakakapatid mo ay humatsing, bumahing, nagsabi siya ng alhamdulillah. Yung lahat ng mga nakarinig, magsasabi ng yarhamukullah. Wala na ito. Karamihan ng mga Muslim ngayon na nakikita ko, hatsing! Ay katulad na ng Christian. Excuse me. Nawala na. Nahawa na. Pangatlo, natungkulin nyo sa inyong kapatid kapag siya humingi ng tulong, tulungan nyo sa abot ng inyong makakaya. Kaapat, kapag siya humingi ng payo, payuhan nyo ng pinakamainam na payo. Ikalima, kapag siya ay nagkasakit, bisitahin nyo siya pag nabalitaan nyo. At ang ika-6 na tungkulin natin, yan ang pinakahuli natin tungkulin sa ating kapatid. Pag siya'y namatay, kailangan natin siya mailibing sa tamang pamamaraan na inutos ng banal na Quran at pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang 6. Pero bibigyan ko ng pinaka-importansya sa aking khutbah ngayon ay ang una, ang batian natin ng Assalamu alaikum. Gaano ito kahalaga, mga minamahal ko mga kapatid? Bakit? Sa sobrang kahalagahan nito, ay ipinagbabawal sa mga Muslim na bumati ng Assalamu alaikum sa hindi Muslim. Vice versa rin. Bakit? Ang mga hindi Muslim, pag tayo ay binati ng Assalamu alaikum, marami mga hindi Muslim na tututo ng pagbati sa atin eh. Since alam natin na sila ay hindi Muslim, bawal tayong mag-reply ng wa'alaikum assalam. Bakit kaya? See? Unang kahalagahan nito, ito ay nasa banal na Quran. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang kahalagahan nito. See? Pangalawang kahalagahan nito, naku, yun ang pinakamatindi. Isang araw ang mahal na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 beses niyang sinabi, o mga Muslim, o mga alipin ng Allah, magmahalan kayo sa isa't isa, magmahalan kayo sa isa't isa, magmahalan kayo sa isa't isa. So nagtinginan ng mga sahaba. Naglakas loob na lang si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi niya, ya Rasul, min fadli, sabi niya, pasensya na po kayo, pwede po bang malaman kung anong nais niyong iparating? Paano po kami magmamahalan sa isa't isa? At tinuktong ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palaganapin ninyo ang pagbabatian ng Assalamu alaikum sa isa't isa. You see? Napakahalaga pala. Susi pala ng ating pagmamahalan ang batian natin ng Assalamu alaikum. Susi! Kaya marami na sa mga Muslim ngayon, sila-sila na ang nag-aaway, sila-sila na ang nag-aalikan sa isa't isa. Dahil ang susi ng ating pagmamahalan ay hindi na nila nagagampanan. Ngayon, marami ng mga Muslim, binabati lang nila yung kanilang kamag-anak. Pag hindi kamag-anak, ay hindi na nila binabati. Ngayon, marami ng Muslim, pag hindi nila katribo, hindi nila binabati ng salam. Katribo lang. Wala na talaga. Lumaki na ang sakit sa ating lipunan. Kaya kailangan na itong gamutin at magsisimula sa ating sarili, mga kapatid.
You see? Gaano pa ito kahalaga, mga minamahal kong mga kapatid? Isang araw, nangangaral ang mahal na Nabi Muhammad pagkatapos ng Salatul Maghrib. Ito ay nakatala sa Sahih Muslim at Sahih Bukhari. Habang siya'y nangangaral, nagtatargib sa kanyang mga sahaba, may dumating na isang sahaba at bumati ng Assalamualaikum. Pagkatapos, umupo ang sahabang iyon at nakisali sa pakikinig sa propeta. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung brother natin yan na dumating, na bumati sa atin na Assalamualaikum, nakita ko yung malaika na sumusulat ng kanyang mabubuting gawa. Isinulat sa kanya ang asara hasana. 10 mabubuting gawa. Ya Rabbil Alamin. Can you imagine? Sinasayang niyo yung pagkakataon na yun? Meron ka na agad 10 mabubuting gawa, bumati ka lamang sa iyong kapatid. Pagkaraan na ilang saglit, meron na naman dumating na isa pang sahaba habang nangangaral siya. At bumati naman ito ng Assalamualaikum wa rahmatullah. Dinagdagan niya ng 5 o awa ng Allah. Sumayo ka sa inyo kapayapaan at ang awa o habag ng Allah. Umupo ang sahabang yun. Ang sabi ng Nabi natin, ng ating mahal na propeta, nakita ko ang inyong kapatid, yung kanyang anghel na sumusulat ng kanyang mabubuting gawa. Isinulat sa kanya ang Isrin Hasana. 20 mabubuting gawa. Ay, Masya Allah, dinagdagan mo lang ng warahmatullah. May 20 ka na. Sa timbangan ng iyong kabutihan, Rabbil Alamin. Maya-maya, meron na naman isa pang dumating. Nagsabi ito ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinagdag niya pa ng at ang biyaya ng Allah ay mapa sa inyo. Ya Rabbil Alamin. Alam nyo, sabi sa hadith, Al-Bukhari, Sahih Muslim, ngumiti ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang mga ngipin ay nakalitaw. Ibig sabihin, tuwan-tuwa ang ating mahal na propeta sa pating yun. At nung pag-upo ng sahabang yun, sabi niya, alam nyo ang brother natin yan, na dumating, na bumati na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nakita ko yung malaikat na isinulat sa kanya ang 30 talatin hasana. 30 mabubuting gawa. Ay, subhanallah. Sayang ang pagkakataon, mga minamahal kong mga kapatid. Sayang ang mabubuting gawa na sana araw-araw, bawat nasasalubong mo, nakakagawa ka ng mabuting gawain. Dahil tatandaan mo, palagi sa iyong paglalakad, sa iyong pamumuhay dito sa mundong ito na pansamantala lamang, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Allah. Malusog ka o may sakit, maaari kang kunin ng Allah. Kaya hanggat may oras na pagkakataon na ikaw ay makagawa ng kabutihan, samantalahin mo ang pagkakataon yun. Dahil tunay, napakarami, sindami ng buhangin sa karagatan, sa araw na yaon, sa oras ng kanilang kamatayan, sila'y hihiling sa Allah na bigyan sila ng pagkakataon, kahit man lamang isang kisang mata na buhay, na ibalik sila kahit isang kisang mata, para lamang sila makagawa ng kahit maliit na kabutihan. Ito ang laki ng pagkakataon natin, mga kapatid. Binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking tsansa na tayo ay magkaroon ng pagkakataon sa kabilang buhay, sa iyong al-qiyamah, na makatamo natin ang pinakakahangad nating paraiso na kanyang ipinangako. Kaya tayo ang makapagliligtas sa ating sarili. See? Gaano pa kahalaga ang batian natin, mga minamahal kong mga kapatid? Napakalaga ito sapagkat ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakarami ka din ang nagbanggit ito hanggang kay Ibn Majah, Tirmidhi, Ahmad, naku po ang dami. Ano sabi ng Rasul? Ang mga iblis, ang mga satan, ang mga sayatin ay nasa pintuan ng mga mananampalataya kung saan sila nakatira. Ay, Rabbil Alamin. Of course naman, logically, bakit?
Yung mga iblis, hindi yan pupunta sa mga tahanan ng mga hindi Muslim at ng mga hindi Muslim. That's right. Bakit? Kakampi niya na yun sa kanya na yun So siya ay maglalagi saan? Sa labas ng pintuan ng tahanan ng mga alipin ng ano. Kasi sila yung mga hindi naliligaw ng landas. Sila yung pinangako niya sa Allah na ililigaw niya. See? Hanggat hindi nagaganap ng araw ng paghuhukom. Hindi ba nila ipinangako ni Iblis sa Allah na ililigaw niya ang mga mananampalataya? Kaya ang mga Iblis, ang mga sayatin, nandiyan sa mga pintuan nating lahat. Ano ginagawa? Bakit nasa pintuan? Nag-aabang sa tatay, sa nanay, sa anak, sa kapatid. Pag may pumapasok sa loob ng tahanan, yung tatay hindi nagsalam, o yung nanay, yung anak hindi nagsalam sa kanyang pamilya, sabi nung sayatin o yung Satan sa loob na nasa labas ng pintuan, sasabihin niya, ay pwede akong tumira sa bahay na ito. Ang linaw nung hadith. O di wala nang salam sa bahay niyo. Ano sabi pa ng propeta? Dinasalog ng bahay yan. Ano naman ang hihintay niyan? Yung almusal ninyo, tanghalian at hapunan. See? Tapos, sabi ng Rasul, di ako may sabi, pag kumain tayo, nakakalimutan pa natin magsabi ng Bismillah! O ano sabi nung Satan? Ay, pwede pa akong kumain dito, libre. Board and lodging. Libre na ang pagkain, libre pa ang tirahan. Kaya ang tahanan nawawasak. Kasi walang ginawa yan, kundi ng bulong. Bulong ng bulong yan. Tapos hindi ka pa nagre-recite ng suraan na sa bahay. Naku po! Lalo ang lakas yan! Bubulungan yung asawa mo, bubulungan yung anak mo, na gumawa ng mga hindi magagandang bagay na lalo na ito ay labag. Saan? Sa kautusan ng Allah. Kaya ang tahanan nawawasak. See? Sa tahanan ko saan ako'y nakatira, kapag ang mga anak ko pumasok sa bahay, nandun ako, at sila hindi nagsalam, pinalalabas ko. Labas! Kung nahubad na yung damit, galing sa eskwelahan, susuot ko pa ulit yung damit niya! Labas! Salam. Magsalam ka. Yun. Nangyari tuloy, ako yung sobrang pagod, nangyari sa akin, dire-diretso rin ako sa loob ng bahay, nandun yung anak ko, sabi ng anak ko, Abi, labas! Bakit? Di ka nagsalam? Ay, oo nga. Tingnan nyo, pati ako, nadamay. Kasi ang ganda! Labas ako. Hindi pa pwede sabihin, ako tatay eh. Ano? Mali ako eh. Ang gabi natin, lumabas ako. At nagsalamualaikum ako. You see? Kaya pag naturuan natin ang ating mga anak, mula pa sa pagkabata, ng tamang asal, lalaki sila. Dadalhin nila yan. Tinan nyo. Pag nakalimot ka, ipapaalala nila na sa iyo. O, you see? Ang laking bagay. Mga minamahal ko mga kapatid. Huwag nyo sayangin ang bagay nito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino bang babatiin natin? Sabi ng Rasul, batiin natin ang kakilala at hindi kakilala. Huwag tayong mamili. Huwag yung katribo lang natin. Huwag lang yung kamag-anak natin. Yung lahat, basta't kapatid natin sa Islam. Batiin natin ang salam. Sabi pa nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maraming hadith ang nagbanggit nito, ang dalawang magkapatid sa Islam na nagkita at nagbatian ng assalamu alaikum sa isa't isa at nagyakapan pa, ala, masyaallah. Ano sabi ng Rasul? Ang kanilang mga kasalanan ay katulad ng mga dahon sa puno na unti-unting nalalagas. O Rabbil Alamin. Ayaw nyo malagas yung kasalanan nyo? Subhanallah. Pagkakataon nyo na madagdagan, na mabubuting gawa. Pagkakataon nyo na mabawasan na masasamang gawa. Sinasayang nyo ang oras na yun. Wag. You see? Tapos naglakad yung dalawang alipin ng ala na nagbatian ng isa't isa ng salamu alaikum at sila'y pinaghiwalay ng poste. Ano sabi ng Rasul? Pinaghiwalay sila ng arkan o poste.
Pag nagkita sila, magbatian ulit sila ng Assalamualaikum. Subhanallah. Another reward na naman. Tingnan niyo biyaya sa atin ng Allah, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi. Marami na sa atin, kakaiba na, nawala na ang aral na kung saan ay pinasimulan ng ating propeta, ipinagpatuloy ng mga sahaba, ng mga tabi-tabi-tabayo, at hanggang maating sa atin. You see? Ay Rabbil Alamin. Hindi ba tayo nahihiya sa propeta, mga kapatid? Ako hiyang-hiya ako. Bakit? Isang araw ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya'y nakaupo, malungkot na malungkot siya. At ang kanyang mga sahaba ay nakapalibot sa kanya. Tapos naglakas loob si Omar ibn al-Khattab. Ang dami na rito ng atin na ito eh. Si Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ay naglakas loob. Sabi niya, "Ya Rasul, bakit po kayo malungkot?" Ano sabi ng propeta? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nalulungkot ako kasi namimiss ko yung mga brother ko." Nagulat yung mga sahaba. Sabi ng mga sahaba, "Ya Rasul, hindi ba kami ang mga brother mo? Lagi po kami kasama. Bakit po kami mamimiss pa?" Ano sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Hindi kayo ang aking mga brother, kayo ang aking mga sahaba. Ang mga brother ko ay yung mga tao na kung saan ako ay kinilala bilang sugo. Kaya namimiss ko sila." Tayo yun. Sa kabila ng hindi nila ako nakita. Namimiss tayo ng mahal ng propeta Muhammad. Kaya dapat ipakita natin karapat-dapat tayo sa kanyang ay pagkamis sa atin. Na sana pag namit natin siya, tunay na karapat-dapat tayo na kanyang follower. Kompleto na ang ating reliyon. Kompleto na. Wala nang idadagdag, wala nang ipapawas. Simpleng kautusan, palaganapin ng salam, palaganapin natin. Huwag daw ang mangyari yung aking experience na may isang brother na bumati sa akin, malayo pa, nandun pa lang sa pintuan, sumisigaw pa, "Assalamualaikum Ustad Marcelo." "Walaikum salam." At niyakap pa ako, sabi ko sa kanya, "Masyaallah." Sa puso ko yung masyaallah. At binutuwa ko. Yung brother na yun, sabi ko sa kanya, experience yun. Sabi ko sa kanya, "Ya Allah, itong brother kong ito, malayo pa lamang, binati na ako ng Assalamualaikum." Ayaw niya maunahan ko siya. Niyakap pa ako, bigyan mo siya ng maraming asawa. Ganun ang duwa ko sa brother na yun eh. Naglakad kami. Experience ko po ito. Naglakad kami. Habang naglakad kami, magkahawak pa kami ng kamay. Masyaallah. Tapos maya-maya, may nasa lupo kami isang kapatid. Isang brother natin. Ang sabi ng brother, "Assalamualaikum." Dalawa nga kami. "Walaikum salam." Itong brother na hinangaan ko na bumati sa akin ng una, na iginuwa ko pa naman na sana'y papagkasawahin ng marami ng alam. Ano ginawa? Sabi niya, nagulat ako eh. Para kung binuhusan lang mantika. Kasi hinangaan ko siya. Pero ngayon, nawala yung paghanga ko. No? Nabigla ako eh. Ginawa ko pa naman. Sabi ko, masyal kong kapatid na ito. Sabi ko, banda mo nung batiin kami na isa pang brother, magkasabay na kami ngayon, inisnab niya. Hindi niya sinagot ng walay kung salat at pagkus isnab pa. Anong makalayo na yung kapatid, di kabayan, hindi niya kinamaya, talagang hindi niya kinausap eh. Iniwasan niya ang mukha. Noong nakalayo na yung brother, naglakas loob ako, nakausapin siya. Sabi ko, "Brother, kanina nung nagtagpo tayo eh, pinangahan pa naman kita, tiyakap mo ko. Ikaw pa na unang nagsalam sa akin. At iginuwa ko na sana pa, asawahin ka ng apat ng Allah. Pero ngayon, may nasa lubong kayong brother eh. Nagtaka ko talaga, para ko nabuhusan ng mantika kasi hinangaan kita eh. Biglang nawala yung hanga ko eh. Ano ba nangyari? Ustad, pasensya ka na. Hindi naman talaga sa totoo lang na ayokong sumagot ng balay ko salam. Bakit naging ganun ugali mo? Kasi Ustad, hindi siya nagbabayad ng utang eh. Huwag ganun mga kapatid. Ha? Huwag mangyari. Sa inyo na, kahit hindi nagbabayad ng utang ang brother mo, batiin mo pa rin ang balay ko salam. Mag-respond ka.
Ha? Nagbabayad ba? Hindi magbayad yan? Respond. Mas maganda nga, mag-response ka para naalala niya yung utang niya sa iyo. Ano ka ba naman? Lalo hindi magbabayad yan. Ay nagkakaroon tayo ng kabuluhan talaga pagkakawatak-watak natin. O yan kaya bilin ng propeta sa atin. Palaganapin natin ang pagmamahalan sa isa't isa. At paano may mapalaganap? Ito, sa pamamagitan ng batian natin ng sala. Umaasa ako mga kapatid na kung paano ko patuloy na pinapaalalahanan ang aking sarili, ang aking pamilya, na aking patuloy na nais iligtas sa kapahamakan, sa apoy sa impyerno, na ang panggatong ay bato at tao, ganun din kayo. Sapagkat tunay, mula sa kaibuturan ng aking puso, mga mahal-mahal kong mga kapatid, o pinakamamahal kong mga kapatid sa Islam, mga kapwa ko alipin na pala. Kayong lahat, na namimit ko ng mukhaan dito sa dunya, lagi kong dinuduwa, bago ko ipikit ang aking mga mata. Ya Allah, kung hindi na kami, yung mga brother na namimit ko dito sa dunya, kung hindi na kami magtatagpong muli, nakikiusap po ako sa inyo, Ya Allah, pagtagpuin mo kami sa paraiso. Kaya kayong lahat na namimit ko dito sa dunya, kung hindi na muli tayo magkita, lagi, bago ko ipikit ang aking mga mata, yun lagi ang aking duwa, na kayo makatagpo kong muli sa paraiso. Ako likaw lihada, basta piralawa, wali sa irin muslimin ang inkulina, basta piruhu, inang, wal